Ibenta na sa akin yung pambobola mo, Raul. Mag-iba ka naman ng diskarte. Baka sakaling mapasakay mo ko ulit. Arvan, alam mo ba ang nangyari? Usap-usapan sa buong building na sumugot si Noemi kay Corinne. Nakakahiya! At pinag-uusapan nila si Corinne, nakapatay daw siya. Si Corinne ang nagsimula. Muntik na naman daw nasaktan si Sally. Do you believe that? Eh si Noemi, yung mag-inang yon, ang mahilig sumugod kay Corinne. Natural, hahanap ng depensa ang anak mo. Huwag kang maniwala sa mag-inang yon. At kung hindi dahil kay Noemi at kay Sally, hindi mangyayari lahat tong gulong to. At mas makakabuti para sa ating lahat kung lalayo na lang sila sa atin. Tama yun. Matatapos ang lahat ng ito nang hindi nila kailangang umalis. Minsan nang nawala sa akin si Noemi. Hindi ko napapayag bang mawala ulit ang anak ko. Ang tunay kong anak. Pinagkalat ko lang naman mga baho ni Corinne. Yan lang kasi ang alam kong paraan para tigilan niya kami ni Inay. Alvin, yung nakita mo kanina sa amin ni Raul, wala yun ha. Walang ibig sabihin yun. Hindi mo kailangan mag-explain. Hindi mo naman ako boyfriend. Alvin, alam ko namang ayaw na ayaw mo lumalapit ako kay Raul. Kaya naisip ko kaya katahimik dahil dun sa nakita mo kanina. Alam mo, hindi lang ako makapaniwala na hinahayaan mo pa rin hanggang ngayon lapitan ka ni Raul. Nagulat lang naman ako kanina kasi ang bait-bait niya sa akin. Iisa lang ibig sabihin nun. Alam mo kung ano? Dahil alam niya isa kang isumbong. Sige na. Sige, nahigop ka na hanggat mainit. Kanya kailangan lumakas-lakas ka ng konti. Alam mo, maigi rin na dito na lang tayo. Dito ka na lang sa apartment ni Alvin. Mas mabilis kang gagaling kaysa dun sa masikip nating apartment. Naisip ko rin yun, Hunay. Eh kaya tinanggap ko yung alok ni Alvin na dumito muna tayo habang nagpapagaling ka. Sige ba? Kakain ka pa. Isa pa, hindi ka masusugod ni Corinne dito. Ano na ba? Teka muna, Noemi. Oo nga pala. Sumugod ka nga ba daw sa opisina ni Corinne? Ako, ate. At sigurado ako, napahiya si Corinne sa mga sinabi ko sa kanya. Ay, naku talaga. Hindi mo dapat ginawa yun, anak. Nay, hindi lang yun ang gagawin ko sa kanila pag sinaktan kanila ulit. Kung hindi si Corinne ang susugod, ikaw ang susugod, hindi ka ba napapagod? Wala na bang katapusan? Ay, sila naman ang dahilan kung bakit ako ganito eh. Tinuruan kitang lumaban noon. Pero napakahirap palang makita kang lagi kang matapang. Lagi kang galit. Lalo na ngayong paikli ng paikli na lalabi kong oras. Ay, huwag niyo sasabihin yan. Gusto ko pa kayo makasama na matagal. Gusto rin kitang makasama ng matagal. Kahit na malapit na akong mamatay. Pero ang gusto kong makasama, yung Noemi na hindi ko nakilala. Yung Noemi na malambot ang puso.
Ang tapang na Noemi ngayon, no? Biruin mo, sinugod niya si Corinne sa opisina. Koko rin naman eh. Lalaman ko kisimping ako. Lalakas rin loob ko. Galit pa rin siya sa akin, Dario. Ewan ko, mukhang mahirapan lang suyuin si Noemi ngayon. Huwag mo sabihin susuko ka na. Ngayon pa, tol. Ngayon pa kung kailan isang kisimping na si Noemi. Hindi yan ang role na kilala ko, ha? Alam ko, kaya nga mas lalong dapat kung makuha ang loob niya. Para kung sakaling mawala sa akin si Corinne, meron namang isang Noeming sasalo.